Ayun, kaya pinagpasyahan ko na lang umuwi. At least nakita ko yung, barikada. Yan po ang nangyari kahapon, 'no? At pag-uwi ko nga tinitignan ko kung gaano karami, yun nilangaw po yung nasa Luneta, yung nasa EDSA. To think na ito po ay ano lang, isang araw lang at napakatagal po nilang pinaghandaan 'to. Naalala ko nung September 21, ina-announce na September 'no, yung nakaraang rally, ina-announce na nila na, ah, magkakaroon ng malaking rally uli sa November 30, pero talagang ganyan. Yan po susuriin natin. Start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung million na peso march at trillion peso march ay tila nilangaw, no? Nilangaw po yan, given yung galit ng mga tao, masama ang loob, sikat na sikat yung issue nila, pero corruption, pero bakit wala pa rin pong pumunta? Ibig sabihin, wala talagang kakainin tong mga dilawan na 'to. Magsama-sama na silang dilawan, mga Makabayan Black, at saka yung mga natitira pang follower ni BBM. Pagdating po sa 2028 election, talagang durog-durog po 'tong mga 'to. Hindi po kinikilalang leader ng mga dilawan at kakamping. Yun lang nakita ko, no, 'tong si Rizal Ontiveros. Ang kumikilalang leader lang dito si Trillanes tsaka yung si Trillanes tsaka yung media. Wala siyang star power katulad ni Leni Robredo, kaya kawawa lang 'to kasi hindi 'to papayag na bumaba, eh. Hindi yan matigas ulo niyan, eh. Tsaka sila po yung nagpasira, yung akbayan ni Rizal Ontiveros, akbayan ni Shell Jokno, tsaka akbayan nito ni Tabingi. Sila yung sumira dito. Yung panawagan nila. Hindi na po papayag yung mga tao na magpaloko. Okay na yan. Kayo naman may mata naman kayo. May mata naman kayo. Marunong naman kayong tumingin, eh. 'Di ba? Kung sasabihin nyo na sa camera nila, marami sila. Kayo naman po ang nagpapasya, hindi naman sila, eh. Battle of propaganda po lagi yan, eh. Yan lang po ang habol nila, eh. Okay. Okay na yan, 'di maniwala ka sa kanila, Vic Adams. Yun naman pala gusto mo. Tayo katotohanan lang. Nasaksihan natin, mas marami pa po kami nung second day, diyan sa EDSA. Ano yun, solid pro Duterte lang. Kung ayaw nyo maniwala, ano magagawa natin? Ganun talagang buhay. Okay. 'Di ba malalakas mangantyaw yan na rally, na magparamihan sa rally? Kayo na po kayo na magpapasya. Wag na yung wag na yung sa Iglesia ni Cristo, kasi wala talaga silang kakainin dun, sa Luneta. Bangaw ang inabot. Dito na lang sa EDSA. Di hamak po na mas marami yung second day ng nag-EDSA, no? Natin, mga pro Duterte na nag-EDSA nung second day kaysa dyan. Okay. Tignan po natin yung sitwasyon, no? Pero bago po yan, maganda po itong mga sinabi ni i-appreciate natin yung ginagawa nito ni Congressman Pulong Duterte. Okay. Ito po ang mga sinabi ni Pulong Duterte sa kanyang FB post, no? Binanatan niya yung 500 pesos. Ayan, na Noche Buena. Ito po ang pahayag ni Pulong Duterte. On the 500 Noche Buena fantasy,
Anti-Claire, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro sa'yo magnotaryo sa rekto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Kasi halata wala ka talagang ideya sa totoong hirap ng tao. Busog kasi kayo. Hindi sa pagmamahal sa bayan kundi busog sa korupsyon. Kaya hindi nyo alam magkano ang bili sa palengke. 500 Noche Buena. Madam, kahit yung ham na kasing nipis ng konsensya ng grupo nyo, hindi na yan kasya. Ang tindi, no? Ang sikit. Yung ham daw na singnipis ng konsensya ng grupo nyo. Hindi na yan kasya. Ang problema sa inyo, may sarili kayong imaginary shopping mall sa utak. Lahat mura, lahat kaya, basta hindi kayo ang nagbabayad. Next time, bago kayo mag-defend ng ganyang klaseng insulto sa sambayanan, try nyong mag-grocery. Challenge sa tindahan sa kanto. Doon nyo mararamdaman ang tunay na presyo ng buhay. Hindi yung presyo sa mundo nyong puro press release. At kung ang mission talaga nyo ay downplay ang paghihirap ng ordinaryong pamilya, huwag nyo nang gamitin ang pagiging abogado nyo. Huwag nyo ring insultuin ang intelligence ng taong bayan. Sa huli, ang 500 pesos Noche Buena narrative ninyo magiging simbolo ng uri ng leadership na meron kayo. Mukhang ham pero puro mantika. Mukhang keso pero hangin ang laman. At mukhang serbisyo pero drawing lang. Hindi, no? Yan po ang take ni Pulong Duterte dito po sa 500 pesos na Noche Buena. Talaga naman pong insulto to, no? Iniinsulto po nila yung mamamayang Pilipino na pagtiyagaan nyo na yan, no? Ayan lang ang bagay sa atin, bagay sa inyo. Oh. Hindi, yun talaga eh, no? Out of touch. Eto pa ang malupit. Naging usapin pa po to, pero para saan naman? Nagsalita lang naman sila, hindi naman, okay lang sana na, eto po, mamimigay kami bawat pamilya, di ba? Kung sasabihin po nila na bawat pamilya mamimigay kami ng 500 para may Noche Buena. Di ba? Masarap-sarap pa na usapan eh. Putya yung paglilingkod nila, ano lang eh. Sa salita lang, kasya na yung 500 sa inyo. Huwag na kayong manghingi. Kung sana 500 galing sa DTI, marami pa matutuwa kahit na ba kantsawan namin na 500, hindi, kahit na kantsawan na 500, hindi sapat yan, pero tatanggapin pa rin namin yun. 500 na ano yun, 500 na bigay yun, di ba? Yun talaga ang gusto nilang mangyari sa atin, no? Magtiis ng low quality na pamumuhay. Noche Buena po yun. Minsan lang po sa isang taon tapos ganyan ang pagkukwenta natin. Pero ito po ang pinakamalupit sa lahat. No? Statement. Pasensya na kayo. Mas maikli lang to sa 500 pesos. Statement of Representative Paulo C. Duterte. Dito naman po sa Balikyaman. Pagbabalik po ng mga Magna. Yung nagsosoli po sila ng anong tawag doon? Soli bayad. Soli nakaw, soli nakaw. So ganito na pala ngayon, magnanakaw ka ng bilyones tapos ibalik ang milyones pag nahuli. See? Yan yun eh, yan yung restitution. Yan yung gusto nilang mangyari. Parang parang nagiging tong, 'di ba? Nagnakaw ka ng bilyon na ang lagay, wala kay sa soli. Yan yung sinasabi nilang magandang precondition. Yan yung sinasabi ng mga bendalo
na katulad ni Eric Stulpo tsaka to si Ombudsman Boying at sinuportahan din ni Lacson. Teka nga pala, Lacson, Blue Ribbon Committee ka. Napakarami ng mga pag-aalsang nagaganap ng mamamayan. Nag-aalsa na yung kalooban. Nagrarally na. Bakit ayaw mo pa rin mag-imbestiga bilang Blue Ribbon? Di ba? Mga kapatid, pag hindi nyo po kaya trabaho nyo, ang trabaho po ng Blue Ribbon, paalala lang natin kay Ping Lacson, ang trabaho po ng Blue Ribbon, mag-imbestiga po ng mga katiwalian sa gobyerno. Bakit tinanggap nyo po, ibabalik ko po sa inyo yung binabato ninyo ni Tito Sen, ng SP President. Bakit tinanggap nyo yung pagiging Blue Ribbon Committee Chairman nang wala naman pala kayong balak mag-imbestiga? Kailan po kayo mag-imbestiga? Next year po? Kasi ngayon sasabihin, December, Pasko na. Kailan ulit po yung susunod na investigasyon? Wala po ba kayong maimbita? Kalokohan po yan. Dinidelay-delay nyo lang, baka makalimutan ng tao. Hindi po makakalimutan ng tao, isang bagyo lang yan. Isang baha lang po. Hindi na po makakalimutan yan ng tao. Tsaka habang may natutuklasan pang anomalya, palaki po ng palaki yung trabaho nyo dapat. Wala eh. Ayaw mag-imbestiga eh. Dapat ito ang pababain sa pwesto to si Ping Lacson. Kahit na lang sino. Basta may mag-imbestiga lang. Kung gusto nyo, ibigay nyo. Ang dami kaya nga kayo majority. Kung hindi mo kaya yung trabaho mo na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, ibigay mo sa ibang majority. Oh. Ay si Pia Cayetano, di ba gusto naman niya noon? Bakit mo hindi na lang ibigay kay Pia Cayetano? Kung wala ka mapagbigyan, kay Lito Lapid na lang. Kasi ang trabaho lang naman talaga ng chairman, magtawag ng susunod na, di ba? O siguro kaya na ni Lito Lapid yun. Ipapasulat kung sino unang dumating na gusto magtanong. O yun ang tatawagin niya lang. Ang importante, mag-imbestiga lang po. Anong klaseng may naturingan kayong Blue Ribbon Chairman, wala naman kayong iniimbestigan. Okay. Punta tayo rito, no? Tuloy natin tong statement ni Representative Paulo Duterte. Pero wag sabihin magkano. Ayan. So, ganito na pala ngayon. Magnakaw ng bilyones tapos ibalik ang milyon pag nahuli. Pero wag sabihin magkano talaga at sino ang boss mo. Oh. Hindi kami tanga. Hindi ka makakaipon ng 110 million ng ikaw lang. Saka 110 million, sinuli lahat. Imposible. May padrino, may protector, may financier. Alam ng taong bayan yan. At habang nagbabalik ang mga small fries, yung malalaking mandurugas, tahimik, hindi kumikibo, hindi nagpapakita. Wala po naniniwala sa inyo eh. Yung mga sapsap nagsosoli, yung mga malalaking isda, pwedeng tumahimik lang. Yan yung gusto niyan. Kaya ito po, lahat po to pare-pareho, di ba? Kita nyo, magsoli. Ang panawagan sa rally, magsoli. Ipakulong yung lahat ng mga magnanakaw. Magsoli, isoli ang pera sa taong bayan. Yan yung gusto nila eh. May maisoli lang para, alam niyo po itong gobyerno na to, ganito talaga eh. No? Ayan may nakukuha na kami, may nasusoli na. Tuwan-tuwa po sila sa 4 billion na na-freeze nila. 4 billion yung na-freeze. Sa 25% pa lang yan ng 100 billion eh. Malayo na eh. Kickback lang po yan ng mga pipitsugin. Yung 4 billion. Kaya po yung mga ninakaw sa taong bayan, kumpara sa mga naisosoli, napakalayo. Hinihintay pa siguro na matumal ang issue bago magpanggap na malinis.
Ito ang hamon ni Pulong. Kung totoong seryoso sila sa anti-corruption, sila Saldico, Martin, Sandro, BBM, at ang buong barkada ng budget manipulators, baka namang gustong magbalik ng kanilang part sa kaban ng bayan para patas. Wala po. Sa mga malalaking tinukoy ni Congressman Pulong Duterte, wala po ni isa na may gustong magsoli. Paramdam ako ng gutom bigla. Damage control lang para maisalba ang mastermind at sobrang cheap pa. Hanggat hindi lumalabas ang big fish, hanggat mga tauhan lang ang sinasakripisyo, hindi ito reforma. Kawawang Pilipinas, pinagnakawan na ng trilyones, nakuha panlokohin ng parehong magnanakaw. Kailan ba talaga tayo matututo? Kailan ba tayo magigising? Kailan ba tayo tatayo at lumaban sa kasakiman ng mga taong ito? Yan po ang sinabi ni Representative Paulo Z. Duterte. Tama po. Saktong-sakto. Ito, hini-headline po nila yan. Nagsoli ng pera, 110 million. Naniniwala po kayo na 110 million lang po ang napunta kay Alcantara? O yun lang ang sinuli? Para saan? Para saan yung sinuli ni Alcantara? 'Di ba? Para saan 'yan? Ano ba yung tinatanong kung para saan? Tatlong beses ko inulit eh. Para po siya ay maging star witness. Hindi po eh. Hindi po dapat ganun. Kaya nga po tama si Marcoleta ngayon. Napapakita po natin yung katamaan po ng sinasabi ni Marcoleta. Kung kayo po ay titingin kung sino po ang pwedeng maging state witness, siya po dapat may pamantayan na po yung batas, no? Yung hindi po pinaka-guilty at makakatulong talaga sa pagkaso sa mastermind. Yun po ang importante, yung makakatulong ka sa pagkaso sa mastermind. Tignan po ninyo. Yan po yung sinasabi ni Senator Marcoleta na pamantayan, hindi yung magsusoli ka ng pera, pasok ka na. Putya, yung mga magnanakaw, hatiin lang nila yung pera nila at magsoli. Tapos wala na silang kaso. Kita nyo po, dahil nagsusoli po yung mga taga-Bulacan, wala po silang kaso. Diba? Ang importante sa kanila yung makakita ng pera eh. Ang tanong, saan mapupunta yung perang sinusoli? Sigurado ba tayo na mapupunta po sa taong bayan yan? Diba? Dapat malaman natin nasan yung mga sinuli, nasan yung mga si Bryce Hernandez nagsoli yata ng sasakyan o kung sino pa yung nagsoli ng sasakyan. Yung mga nagsusoli po ng pera, tanong, saan po napupunta yan? Alam niyo po bakit po nagtatanong ang tao? Wala na pong tiwala. Kaya po nagtatanong kung saan napupunta yung mga sinusoli. Hindi po dahil sa intrigador kami. Okay. Punta na po tayo rito. Kaya mali po yung patakaran. Alam niyo po ang dapat ginagawa ninyo, kayo pong mga senador at congressman na dumalo po sa rally. Hindi ko po maintindihan kung bakit po kayo nasa rally. No? Member naman kayo ng majority, lalo na po yung mga senador. Pwedeng sabihin, ang dami kasi nilang sinasabi mga kapatid eh. Bago natin suriin yung kapalpakan ng kanilang rally. Katulad nito si Dilima. Ang daldal, di ba? Sikat na naman siya. Sa mga rally to sikat eh. Representative Dilima urged the public to intensify calls for accountability, stressing that those involved in corruption must be jailed and held to account without exception. She warns that corrupt officials will ultimately face the law and cannot escape the judgment of the people. Alam mo, ang dami mo sinabi, Dilima, okay lang yan kung ikaw ay pangkaraniwang mamamayan, no?
Oh, gusto nila, nananawagan sila na sa mga tao na tulungan sila na magkaroon ng hustisya. Eh, pwede ka naman magkaroon talaga ng hustisya na makakilos ka bilang congressman, eh. Sa paanong paraan? Instead na kayo nila Jokno, tsaka ni Tabingi, yung mga kapartner mo diyan sa Kongreso, instead na kayo po ay nagrarally, dapat pinigilan ninyo yung pagpapatigil ng investigasyon. Tapos sumama kayo sa investigasyon, magtanong kayo na magtanong dun para yung mga guilty mapalabas ninyo. Trabaho nyo yun, eh. Congressman kayo, eh. Ang tanong ko sa inyo, De Lima, kaya ko kayo tinatawag na ipokrito, eh. Nananawagan kayo ng anti-corruption. Pwede nyo ngang makagawa kayo ng aksyon bilang congressman. Pero ano pong ginawa nyo bilang congressman? Sinuportahan nyo na ipatigil. Pinatigil po ninyo yung investigasyon ng HOR dyan po sa flood control project. Ang tanong, bakit nyo pinatigil? Ngayon, ngangawa kayo sa EDSA. Pupunta kayo sa EDSA, sasabihin nyo na accountability. Eh, pwede nyo nga talaga silang singilin ng accountability. Dahil kayo po ay congressman. At kayo po ay pwedeng mag-imbestiga dito sa mga magnanakaw. Ano po mangyari dyan sa ka-EDSA nyo? Meron ba maimbestigahan dyan sa EDSA? Wala. Oh. Pagpapakitang gilas lang yan na kunwari marami pa sila. Akala nila marami pa sila. Ang unti-unti na nagpunta sa EDSA. Dapat ginampanan nyo yung trabaho nyo. Baka may napakulong na kayo ngayon. Kasi ang ultimate po na resulta ng investigasyon ng Senado at saka ng Kongreso, pwede po silang mag-recommend. Kasi nag-imbestiga na sila, eh. Yung investigasyon po nila, pwede po nilang i-recommend na sa ombudsman na sampahan na ng kaso. Yun po ang trabaho ninyo. Makakuha ng ebidensya. Hindi yung talakay ng talak sa kalsada, paubayan nyo na sa amin yan. Kasi walang bumoto sa amin. Gusto namin pagbabago, walang bumoto sa amin. Punta kami ng kalye para marinig kami. Eh kayo po may bumoto sa inyo. Alam nyo kung bakit kayo binoto? Akala ng bumoto sa inyo, yung sinisigaw sa kalye ng mga tao, yung mga hinaing ng mga Pilipino, no? Akala ng mga tao, lulutasin ninyo. Hindi. Nakirali lang din kayo. Ano pagkakaiba nyo kay BBM? Wala. Ano sabi ni BBM nung tinanong siya? Ano masasabi nyo po sa malalaking rally? Eh kung hindi ako presidente, nakirali rin ako. Hindi po ba? Na-imagine nyo po ba yung ginagawa ninyo? Hindi po ako against sa rally. Tama po yung rally po para po yan sa mga tao na hindi binigyan ng kapangyarihan. Tuloy na natin dito sa mga senador. Sabi ni De Lima. Si De Lima pwede pang mga tuwiran, eh, di ba? Eh, member kami ng minority, alam niyo namang majority yung nagpapasya. Pag sinabi ng majority na tigil na yung investigasyon, tigil na. O kayo, Kiko, Reza, at Bam Aquino, member kayo ng majority. Correct. Ano sinisigaw-sigaw nyo sa EDSA? Eh majority kayo. Ang tanong ko sa inyo, saan may mahihita ang Pilipino? Pag nag-imbestiga kayo sa Blue Ribbon o sumigaw kayo sa EDSA, may mas mahihita sa inyo bilang senador. Si Laila De Lima, pwede mga tuwiran. Eh may minority ako, eh. Majority ang nagpapasya, eh. Kayong tatlo, miyembro kayo ng majority. Yung sinisigaw nyo sa EDSA na magkaroon ng katarungan sa mga magnanakaw, yakagin nyo yung kapwa nyo majority. Sabihin nyo, ituloy natin tong investigasyon sa Blue Ribbon, Senator Ping Lacson. Kung hindi kayo mag-iimbestiga,
Titiwalag kami sa majority dahil gusto namin ng investigasyon. Oh, 'di ba? Mas may sense yun kaysa sa ginagawa ninyo. Para saan yung rally nyo? Pakitang tao? Samantalang sa aktual, pwede kayong magkaroon ng hindi lang boses. Talagang may magagawa kayo dahil majority kayo eh. Part kayo ng majority. Yung majority nagpapasya. Hinostage na ni Ping Lacson at ni Tito Soto yung Blue Ribbon Committee. Hindi na sila nag-iimbestiga. O bilang part ng majority, sabihin nyo sa kanila, Ping Lacson, Senator Ping, bakit tayo na nating mag-imbestiga? Nakakahiya sa tao. Majority tayo, wala tayong ginagawa. Talagang anong pinatutunayan na natin sa tao? Wag na tayong kumilos, mag-rally na lang kami. Yan yung sinasabi nyo sa tao eh. Na hindi kami magtatrabaho bilang senador para makatulong sa korupsyon. Alam nyo po, yung isang senador na katulad ni Marcoleta, laki na nagawa para laban sa korupsyon. Siya lahat nag-expose niyan. Sinabi lang yan ni Marcos, pero ang totoong nag-expose na niyan lahat. Ang totoong kaya nagkaroon ng malalaki rally dahil yan dito kay Senator Marcoleta. 3 kayo, member kayo ng majority. Gaano ba naman sabihin nyo sa kapwa nyo majority na Senator Ping, hindi na ba tayo mag-iimbestiga? Kasi wala nahihita yung tao sa investigasyon ng ICI. Tayo na, ituloy-tuloy na natin yung investigasyon natin. Ayaw na namin mag-imbestiga. Lilipat na kami sa kabila. Pag lumipat kayo sa kabila, majority na yun, matutuloy na ni Marcoleta yung investigasyon. Hanggang sa lahat ng korupsyon sa Pilipinas. Hanggang sa mga ayuda. Ang dami po eh. Lahat po meron eh. Kaya yan po yung ginagawa niyong rally-rally. Kalokohan po. Hindi po kalokohan ng rally ah. Kami po nagrarally. Pero ipaubayan niyo po yan sa aming mga walang kapangyarihan. Kayo pong binigyan ng taong bayan ng kapangyarihan. Kaya po kayo binigyan para lulutasin ninyo yung problema namin. Ang pinakamalaking problema ng Pilipinas sa kasalukuyan ay walang iba kundi korupsyon. So bilang kayo ay senador, binoto kayo ng taong bayan, dapat ang ginagawa ninyo, imbestigahan ninyo yung mga magnanakaw, i-expose ninyo at pakasuhan sa ombudsman. Yun ang trabaho nyo bilang senador, hindi sumigaw dyan sa EDSA. Kaya na po yan ng mga walang pangalan na tao. Binoto kayo tapos payag kayo na walang investigasyon sa Blue Ribbon. Ang kontribusyon po ng mga senador sa korupsyon, laban sa korupsyon, malaki. Mag-imbestiga yung Blue Ribbon at magrekomenda ng kakasuhan. Ang dami po eh. Hindi po kaya ng ICI. Una, walang power yung ICI. Nakikiusap lang. Kayo may power kayo. Ipatawag yung dapat ipatawag. Pag hindi pumunta, pwede nyo i-contempt. Yung ICI, wala pong ganun. Pag hindi pumunta, wala lang. Kasi wala silang power eh. Ngayon, punta na tayo rito sa kaya mali yung ginagawa ninyo. Hindi mali yung pagrarally. Mali yung senador ka, wala kang ginagawa bilang senador para ma-stop yung sinisigaw nyo sa rally. Yung mga rally para sa taong bayan yan, karapatan nila. Pero ano trabaho ng senador? Makinig sa nagrarally para lutasin nila yung sinisigaw na nagrarally. Kaya ba ng senador? Kaya po. Ano ang dapat gawin ng senador? Mag-imbestiga sa Blue Ribbon. Makakuha ng ebidensya sa Blue Ribbon
Pag nakakuha po ng ebidensya sa Blue Ribbon, yung Blue Ribbon magre-rekomenda na sasampahan ng kaso. Matibay po ebidensya dahil nag-imbestiga yung Blue Ribbon. Puta, napaka-obvious ng trabaho nyo eh. Bilang member ng majority, yakagin nyo yung ayaw nang mag-imbestigang Blue Ribbon. Oh, sama-sama eh. Kaya nga po tinatawag na yung gobyerno check and balance. Alam niyo po ba ibig sabihin ng check and balance? May taga-check po. Yan po, kayo po ang taga-check ng nasa administrasyon. Kung halos buong administrasyon ay nagnanakaw, bakit kayo pumayag na ang magche-check sa kanila taga-administrasyon din? Yung ICI din, create po yan ng administrasyon. Create po ng BBM admin yan. Imbestigahan nila sarili nila. Kayo po ang taga-check and balance, kayong mga senador at congressman. Ayaw nyong gampanan yung trabaho nyo. Tapos magsisisigaw kayo. Laganap ang korupsyon, ikulong ang mga... Kaya nyo pong ipakulong. Sa totoo lang, Kiko, Bam at saka Risa Ontiveros. Kaya nyong magpakulong ng mga magnanakaw. Hindi nyo lang ginagawa. Sa pamamagitan ng ng Blue Ribbon Committee. Bakit kayo pumapayag na walang investigasyon ng Blue Ribbon? Kasi kasabwat din kayo eh. Kakampi kayo ng mga magnanakaw. Yun lang yun. Kakampi kayo ng magnanakaw kaya hindi kayo nag-iimbestiga. Ano ang dapat ginagawa ng mga congressman at mga senador? Check and balance tayo ngayon. Check and balance. Pucha, paano nyo i-check kung kayo mismo magnanakaw din? Wala talagang mangyayari. Ang pinakamalupit pa nito, yung panawagan nila sa... Ito tignan nyo to si Tabi tabingi na mukha mo, tabingi pa utak mo eh. Biruin nyo, ito po ang sinisigaw niya sa rally. Kailangan na mag-resign ni BP Sara at kung hindi maayos ni Marcos ang Pilipinas, kami na lang ang aayos ng Pilipinas. Okay. Dapat daw ayusin ni Marcos yung Pilipinas, sabi ni Tabingi. Pero kinakailangan daw mag-resign ni BP Sara kasi kung hindi maayos ni Marcos, sila na daw aayos. Ilan ba kayo? Ilan ba kayo nag-rally para kayong umayos? Alam po ninyo, may kanya-kanya pong baluarte yan. Lugi po yung mga Duterte. Supposedly, lugi po ang mga Duterte dito sa Luzon. Pero tignan nyo po, pagdating po sa Visayas at Mindanao, solid Duterte po yan. Pag manawagan po ng mga rally, mga tao dyan na pabor sa mga Duterte, dumog po. Breaking all records po pag yung mga unang mga maisog rally, Davao, Cebu, ang pinakamalaki doon sa ano yun? Sa Davao del Norte ba yun? Okay. Dumog po, dagsa po. Kaya lang talagang dito sa kamay nilaan ng battle eh. Tignan nyo po. Sa sinasabing baluarte nyo na Luzon, wala na rin kayo. At saka po, yung mga Duterte, hindi naman po sanay na mga nagrarally yan eh. Hindi po talaga rallyista yan eh. Hindi po sukatan yung rally. Pero mismo nga, kayo nga, mga sanay na kayo mag-rally, tinatalo pa rin kayo ng Duterte sa mismong, sabi nyo, baluarte nyo at sa mismong paraan ninyo. Kasi sa balota po, hindi na kayo mananalo sa mga Duterte. Sa balota, wala kayong kapanapanalo sa mga Duterte dahil lahat po ng mga karamihan po ng Pilipino maka-Duterte. Pero doon na po sa ginagawa nyo na pagrarally, sanay kayo sa pagrarally. Mga Duterte, hindi po. Kailan lang po natuto yung mga Duterte na mag-rally? Noon lang pong pinakulong na si Tatay Digong. Hindi po ba? Magtapatan tayo. Doon lang naisip ng mga tao na magwala na sa galit at mag-rally-rally. Tsaka yung sa mga maisog nun, nung hindi pa napapakulong si Tatay Digong na nananawagan siya na pumarehas tong pamahalaan.
Pero tinatalo na rin kayo ng mga pro-Duterte forces mismo sa baluarte ninyo, sa tinatawag niyong baluarte, at mismo sa inyong nakasanayang gawain ng pagrarally. Mas marami na ngayon ng pro-Duterte. Sasabihin ng mga yan, huwag nyo isasama yung mga INC. Bakit? Supporter nyo ba yung INC? Narinig nyo ba kung gaano nagpapalakpakan yung INC nung sinabi ni Amy Marcos na adiktos ang kanyang kapatid? Narinig nyo ba yung sigawan at palakpakan ng mga tao ron? Oh. Sasabihin nyo, hindi supporter yan. Kanino supporter yan? Sa inyo? Sa mga dilawan? Ano yung sinisigaw nyo sa rally nyo? Pwedeng sumigaw ng... kita nyo po kayo ang pinakamagulong panawagan. Ngayon lang po ako nakakita ng rally na ang dami-dami yung gustong iparating sa taong bayan. Simplihan nyo lang. Diyan po magaling ang mga Duterte. Sa simple lang. Kayo ang dami-dami yung kalokohan. Meron pa kayo. Sa pangangantyaw na lang. Ang dami nyo nang kinantyaw kay BP Sara. Wala pong BP Sara. BP Sara Lustay. Sara Lustay. Sara Pro-China. Sara Topak. Sara Mau. Sara Mau. Hindi kayo, pinakamalupit sa lahat, Sara without H. Okay. Sara without H. Masyado. Kita nyo sampulan na namin kayo sa Duterte Lenny Lutang. Tapos. Isa lang, Lenny Lutang lang. Ayo, ang dami-dami nyo, Sara Mau. Yun yung nakakatawa, Sara Mau. Sino nakakaunawa nung Sara Mau? Sara without H. Ano yun? Sara without H. O, ganyan din kayo sa million peso march. Trillion peso march. Alam nyo ang unawa ng tao? Trillion march. Pucha, trillion ang magmamarcha. Sabi ng mga tao, 120 million lang tayo. Saan? 100 trillion lang tayo Ay 120 million lang ang Pilipino. Saan kukuha ng 1 trillion march? Okay. Ano ba ibig sabihin ng hindi talaga maunawaan yung mga panawagan ninyo Anti-corruption. Sara resign. Pucha, wala naman nagkokonekta kay Sara dito sa corruption dito. Sa flood control. Ang pinag-uusapan po nating corruption, yung corruption po ng flood control. Ni isang testigo, walang bumanggit kay BP Sara. Wala nagsabi na yan po, hindi na maunawaan ng tao. Anti-corruption kami, pero bakit Sara Duterte ang pinapanawagang mag-resign? Star power, wala na kayo. Hindi na umatin si Vice Ganda. Bakit? Alam na. Akala nila kasi si Martin Romualdez ang titirahin nyo Kung alam lang ni Vice Ganda na si BP Sara, di umatin nyo. Kaya dito mismo sa baluarte nyo sa Luzon at mismo sa sanay kayong gawin, yung mag-rally, talo na kayo. Paano pa sa aktual? Wala namang wala pa yung mga taga Mindanao, wala pa yung kung rally at rally lang. Kaya alam na ng mga tao yung mga tapos ngayon magsasampa na naman kayo ng tignan nyo magsasampa na naman sila sa 2026 kay BP Sara ng impeachment. Pero yung etong may malaking corruption, wala silang isasampang impeachment. Kahit ba man lang pakitang tao, hindi po nila gagawin. Kasi yung
yung isip kasi nila, si Marcos madali na nilang talunin, mapabagsak. Kinakailangan nilang talunin ngayon yung pinakamabigat nilang kalaban. Paano nyo tatalunin si VP Sara sa pinaggagawa ninyo? Ina-isolate ninyo, kaya kayo nilalangaw, ina-isolate ninyo yung mga taong posible dapat na sumama sa inyo. Oh. Bawal sa rally namin sumigaw ng BBM resign. O di wag. Hindi kami sasama. Sabi ng mga tao, ano yan? Bakit hindi kami, yun ang punot dulo ng korupsyon, yung gobyerno nun. Bakit hindi kami sasama, sisigaw ng ganun? Para saan yung rally na yan? Biruin mo, jail all, putya, walang katotoran, mga panawagan na lahat ng kurakot ikulong. Sino nga? Bakit ayaw niyong pangalanan? Di ba? Bakit ayaw ninyong pangalanan? O, yan pa maganda. Tignan niyo ang panawagan nila. Ang solusyon ba anti-dynasty bill? Ang solusyon ba para sa corruption anti-dynasty bill? Di ba walang katotoran? Oh, binigyan nyo pa ng script si Catriona Gray para anti-dynasty bill. kung magkatotoo kaya, halimbawa po, pagbigyan po natin yung mga utak nila. Halimbawa po, nag-resign si VP Sara, matitigil ba korupsyon? Bigyan na natin na talagang, sige, pagbigyan natin sila. Resign VP Sara, matitigil ang korupsyon? Hindi. Bakit? Hindi naman tauhan ni VP Sara yung mga korap eh. Di po ba? Eto ang tanong. Halimbawa lang may nananawagan, BBM resign. Sa tingin nyo ba, pag nag-resign si BBM, matitigil ang korupsyon? More or less. Bakit? Mga tauhan niya lahat eh. Aminado nga si BBM na tauhan sa gobyerno, laganap ang korupsyon. Alam nga naman kandaliin ni ano yan. Sweeping yan. Biruin mo, wala ka nang... Ngayon kasi, nag-iimbestiga pero may mga hindi dapat salingin. May mga hindi dapat, may mga dapat protektahan. Yun yung problema eh. Ngayon, nag-iimbestiga ko no, pero may mga pangalan na hindi dapat idamay. Katulad ng Martin Romualdez, etc. Pag resign ninyo yung walang insertion, lahat halos may insertion. Ayon kay Legarda, hindi sa atin yan. Alam nyo, kayong mga dilawan, peke, nakikita ng mga tao na peke yung panawagan ninyo. 3 kayong senador, member kayo ng majority. Ano po ibig sabihin nun? Kamiyembro nila si Ping Lacson. Kung totoo po sila na anti-corruption, yakagin po nila si Ping Lacson. Senator Ping, Senate Pro Tempore. Baka pwede naman tayo mag-imbestiga. Kasi matagal na tayo nakatenga. Yun po ang pinakamatindi nyo. Yun po ang pinakamatindi ninyong, anong tawag dyan? Magagawa, maitutulong nyo sa bayan. Mag-imbestiga kayo ng mga korap para yung mga korap mapakulong ninyo. Kaya nyo yan. Kaya nyo lang, ayaw nyo lang gawin. Bakit ayaw nyo gawin? May pinoprotektahan kayo eh. Kunwari pa kayo nakikirali, nabasa na kayo ng mga taong bayan kaya walang sumasama na sa rally nyo. Anong walang sumasama? Ang dami nga. Opo, ang dami nga po. Pero, ang dami niyan kung kumpara mo sa mga pangkaraniwang rally. Hindi naman to pangkaraniwan. November 30 to. Ito po ay Andres Bonifacio Day. Talagang yan po ay rally talaga yan ng mga tao. At ang tagal niyong pinaghandaan.
Yan lang pala ang nahita. Kasi bakit po? Nakukumpara ng mga tao mas mas definite yung panawagan ng mga nagrarally no nakaraan. Tinutukoy nila sino yung problema kahit yung Iglesia ni Cristo rally. Bagamat bawal manawagan doon ng BBM resign. Pero natukoy nila yung problema ng Pilipinas. Kaya tukoy na tukoy kayo ng tao na peke yung sinasagawa niyong rally, ito ay pamumulitika lamang. Doon kayo sumablay. Naisahan niyo yung mga tao nung una, nung nakita ng mga tao, ito pala mga nananawagan ng rally na to, kakampi pala to ng mga magnanakaw. Opo, kakampi po sila. Bakit po? Pwede naman nila eh. Pwede naman nilang ipakulong talaga yung mga magnanakaw bilang senador at congressman eh. Hindi po nila ginawa. Pumapayag po sila na wag na mag-imbestiga yung Senado at yung House of Representatives. Sigaw kayo ng sigaw ng ipakulong eh. Pwede nyo naman talagang ipakulong sa aktual. Di po ba? Yung sinisigaw po ng taong bayan na ipakulong, pwede po kayong magpakulong. Kayong mga senador na umaten dyan, pwede. Member kayo ng majority. Ayan lang po si Ping Lacson. Kausapin ninyo. Kung ayaw ni Ping Lacson na mag-imbestiga, lumipat kayo sa kabila. Majority rin kayo sa kabila. Kasi tatlo kayo. Ilan ba yung minority? Siyam o 12 na. Lilipat na si Lito Lapid pag lumipat kayo. The majority na tong kabila. Pag majority na tong kabila, mag-iimbestiga na uli itong si Marcoleta. Simplihan lang natin. Kaysa sumisigaw kayo diyan sa kalsada sa EDSA, Kiko, Bam at tsaka Rizal Ontiveros, kaya ninyo talagang magpakulong sa aktual, hindi lang po sa pangarap. Yan pong mga panawagan sa rally, pangarap lang po yan ng mga rallyista eh. Kaya kami po, sumisigaw kami sa rally, baka pakinggan kami. Pero ito po, kayong mga senador, may magagawa kayo. Gusto nyong makulong? Gusto nyo pong makulong yung mga magnanakaw? Pwede nyo sa pamamagitan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po kasi hindi lang po natatapos yan sa investigasyon. Magpapasa po yan ng resolusyon. At ang resolution po nila, kasama po ron na kasuhan. Si ganun at ganun. Yung pong resulta ng investigasyon, ganyan po ka-importante yung Blue Ribbon Committee. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape.